Jovi at Ogie Alcacid. Umalma sa balitang magtatapos na ang Bubble Gang. January 17, Lunes, nang maglabas ng isang blind item si Regilo sa The Philippine Star tungkol sa isang 15 taong comedy program na magtatapos na. Una parang nalungkot ako, di ba? Kasi syempre tagal-tagal na ng Bubble Gang. But ganun lang talaga eh, di ba? You just keep doing your best. And but thank God, hindi naman pala totoo yun. Na-weirdohan lang kami. Kasi kilala namin ng network especially for a show na ganun katagal. Kahit pa paano, pagsasabihan kami, may hint ng konti kung mangyayari yun. So far, wala naman. Agad na pumutok ang reaksyon ng mga fans ng Bubble Gang sa mga internet forums. Kasunod nito, agad na naglabas ng retraction si Regilo sa kanyang column. Lumabas kayo ng Monday, Wednesday nilabas ko na yung correction. Yung source ko nung una talagang naniwala ko dahil reliable. Pero nung lumabas yung blind item tapos nag-react si Ma'am Wilma Galvante, siyempre si Ma'am Wilma ang mas reliable na source na sinabi niyang hindi nga magsasara. So nilabas ko yung side. Noong January 18, naglabas ng statement ang GMA Network kung saan pinabulaanan ng nasabing intriga. Wilma V. Galvante, GMA Network Senior Vice President for Entertainment TV, would like to clarify that there is no truth to all rumors and speculations coming out that Philippine TV's longest-running and most successful gag show, Bubble Gang, will soon be signing off the air. The Kapuso Network finds no reason to end Bubble Gang, one of its flagship programs, as it goes stronger and continues to deliver its unmatched brand of comedy to its loyal viewers every week, as it did for the last 15 years. In fact, it has been airing at an earlier time slot to cater to even more viewers since November 2010. Bubble Gang is one of the flagship programs of GMA. Actually, mas pinaaga pa nga since November para nga mas maraming makapanood, di ba? Kasi ngayon 10:30 na siya nag-i-air. Isa yun sa mga hakbang na ginagawa namin. Pangalawa, yung pagbabalik ng mga commercial spoofs na paborito ninyo at iba pang mga characters kagaya na Cheche Boreche na aming inintroduce kamakailan. Personally, lagi ko sinasabi, baka nga mauna pa akong mawala sa show kesa yung show itself. Basta't may audience ang Bubble Gang, may Bubble Gang para sa audience. Hindi naman pala totoo. Thank goodness for that. Pero ito mga kapuso, totoong-totoo. Si Baron Geisler muli na namang nahaharap sa reklamo ng umano'y pambabastos. At this time, ang aktres namang si Cherry Pie Picache ang sangkot sa nasabing insidente. Watch this. Baron Geisler, magpaparehab kasunod ng reklamong pambabastos di umano niya kay Cherry Pie Picache. Nitong linggo, bumungad ang akusasyon ng aktres na di umano'y hinipuan siya sa dibdib habang kaeksena si Baron sa kanilang soap opera sa kabilang estasyon. Noong Miyerkules, mariing itinanggi ito ng aktor matapos humarap sa isa pang reklamo. Ang arraignment ng kasong acts of lasciviousness and unjust vexation na inahain laban sa kanya ng dati nitong co-star na si Yasmin Curdy. Wala akong masabi. Nagugulat lang ako sa lahat ng mga pangyayari. Miyerkules ng gabi, naglabas ng statement ng Professional Artists Managers Incorporated o PAMI at sinuportahan ng reklamo ni Cherry Pie laban kay Baron. And we quote that Baron should publicly apologize to Cherry Pie Picache. End quote. Quote, to inhibit all PAMI-managed artists from working with Baron until such time that PAMI believes Baron Geisler is fully rehabilitated. End quote. Biyernes ng tanghali, humarap ang controversial actor sa press at humingi ng paumanhin dahil sa issue. Apologize rin kay Miss Pai if I offended her in any way sa eksena namin. I am very, very sorry, Miss Pai. Nung time na yun, I just thought I was doing my job. And I hope you find it in your heart to forgive me. And hindi po kayo mag-keep ng grudges towards me. And I am wishing and hoping to work with you someday. Idinahilan naman ng aktor ang insidente sa pagkalulong nito sa alkohol. Before that scene, I had 5 cans of strong ice. Usually that amount wouldn't even get me tipsy. I apologized to her. I
right after the incident. I was stunned sa nangyari dahil wala akong intention to do anything wrong to her. I even explained my gloves, naka-gloves po ako, monkey gloves. No sense of touch. Hindi po ako nakakaramdam dahil naka-gloves po ako. Siguro nandun pa rin yung galit niya, hindi niya natanggap. Kasunod ang desisyong harapin ang pagkakalulong at pumasok sa isang rehab center sa loob ng halos 3 buwan. This will be my first full rehab. Tsaka hindi po ako natatakot pumasok. This time gusto ko. Biyernes ng gabi, naglabas ng statement si Cherry Pie sa press. I would like first of all to express my gratitude to PAMI for their kind concern and solid support for what is fair and just. While I am ready to put this unfortunate experience behind me, I am praying for support for all the ladies with the same sad encounter. Let us all learn from what we went through with firm determination to uphold, with God's help, what's fair and just. Buo naman ang loob ni Baron na iwan pansamantala ang showbiz para harapin ang kanyang personal na problema. You know, I'm also doing this para maging example. I'm a very good example of a bad example. Tutukan, Machete, buhay na buhay. Alger Abrenica, live na live. Mga malalapit sa puso ni Raymond Gutierrez, may ibubunyag sa kanyang kaarawan, live na live. You know, Amber was so happy. Talagang na-surprise siya kasi hindi naman niya ini-expect na talagang mapapansin sa red carpet yung gown. So, tuwang-tuwa siya. Sabi niya sa akin, Oliver, alam mo, talaga ang dami-daming nakapansin ng gown ko. Pagpasok ko pa lang sa red carpet, tinatawag na nila yung pangalan ko. And then they want to take a picture and interview me. And then, nung tinawagan nila ako, tuwang-tuwa rin naman ako dahil nagustuhan nila yung gawang Oliver Tolentino. Kilalanin ng Pinoy designer na umani ng papuri matapos damitan ng isa sa mga malalaking artista ng American TV series na Glee. Susunod na, Alaktana, Luis de los Reyes, live na harap sa kamandag na mga intriga. Isang